So, yun, tulad ng sabi ko, si Carlo at saka si Alan Bargeri, i-require mo na part ng dote. No? Paliwanag mo na lang. Dati kasi disorganized ka kaya wala. Pero ngayon, ino-organize mo na, inaayos mo na. Gayun din Remy, paliwanag mo kay Ed, sa Bienan, etc. Yan ang patakaran mo. Okay? Kasi kabutihan nila yan. Whether naintindihan nila o hindi. No? Hindi basta tiway ang pera. Scribe nyo itong bagong revelation na to ha. Kung paanong tumutulong kayo ng pera na walang leverage. Katulad din yan, nagpapatawad kayo na hindi nyo pinapaliwanag yung kasalanan nila. Di ba? So, iba kasi patawad pero hindi naman talaga naging tawad. Pangalawa, ayaw nga nila tanggapin na may mali sila eh. Di ba? May utang tayo sa Diyos na paliwanagan sila. Ang paksa na yan related sa remission of sins. Yung pag na-broadcast yan, no? Pero yung hawig din yan na tumutulong tayo sa kapwa natin sa material, hindi ito yung minsanan lang, nadaanan lang. Kundi regular, humingi ng tulong. Kahit nga minsan lang yan, kapatiran, dapat spiritual, tulungan nyo spiritual. Gamitin nyo yung leverage nyo. O singit lang niya, ascribe nyo yan. Wala naman nagtatanong dyan eh. Sister Dalaga, start ka na. Sige po. Ano po yung purpose? Bakit si Rebecca yung nag-igib ng tubig sa balon para ipainom dun sa mga camel? Bakit di yung mga lalaki yung gumawa? Sister Remy, pwede mo pakita yung outline ko bukas, no? Kasi nandun si Rebecca, pwede mo makita. So, walang lalaki doon kasi mga babae nun, taga-igib. Ibig sabihin, yung mga babae, parang house chores nila yan eh. Ngayon, may pinapakitang type ang Diyos. Yung type niya, si Eliezer, di ba namimili si Eliezer na mapapangasawa ni Isaac? Kumikilatis yan. Ganun din tayo dapat. O, ito yung spoken word revelation ha. Dapat, namimili tayo na magiging LCM ng anak natin. Kaya nga, bata pa, dapat marami ng ka-sharing yan eh. O, salamat sa picture. O, practice ka tingin bukas picture, no? So, choosing of a bride to. Ang dahilan, shortcut na sagot, choosing of a bride. O, detalye natin. Kasi, magaganda yung detalye, hindi lang natin na-apply sa buhay natin kasi na-traditionalize na hindi pa matured berean yung church, no? Walang nagta-training sa pagkaberean eh. Wali-wali lang. So ngayon, ang choosing of a bride may kinalaman sa hukom yan ng Abrahanda. Kung sa bagay, Abrahanda naman talagang dahilan kaya si Eliezer nandyan. Sabi ni Eliezer sa Diyos, kung sino yung tutulong sa akin, magbibigay sa akin, painumin pa yung kamelyo ko, yun ang pinili mo para kay Isaac. So tayo, may mga tanda tayo. I-type natin yung tanda. Ano ba yung type ng Word of God? Di salita, sharing. Yan type ng Word of God. Salita, sharing. O sa zodiac ng Aquarius, no? Water bearer. Yung kaya magdala ng, hindi lang pinainom si Eliezer, ha? Pinainom pati mga kamelyo. So, yung type ng isang magandang bride, o type ng isang magandang tunay na Kristiyano, ay nagsasakripisyo ng sarili niya kahit napapagod siya para lang makapainom. So, ano yung papainumin? O, yan na yung pinag-usapan natin leverage kanina at saka yung tumutulong, saka yung humingi ng tawad. Dadalin mo siya sa Diyos. Hindi material lang tinulong mo, material lang yung pinatawad mo. Dadalin mo siya sa Diyos. So, katulad ng babaeng Samaritana, sabi ni Kristo, magiging balon ka na ikaw mismo magiging balon. So, yung ginawa ni Rebecca type yan para siyang balon, no? Para siyang nilalabasan ng tubig. Umiigib siya ng tubig. Sa kwento nga ni Jackson, sobrang hirap daw painumin yung kamelyo. Ang daming kamelyo, ang lakas niyang sumipsip ng tubig.
Tapos pabalik-balik ang bigat ng banga na binubuhat ni Rebecca. So kung mamimili tayo ng papapangasawa, kaya nga yung di pa develop, sabihin nyo sa lahat, JP David, sabihin nyo kay Kirish, no? Kung naintindihan nyo ngayon, sabihin nyo agad, ang karapat-dapat na asawa, okay, ibig sabihin ngayon, may asawa na, humabol kayo. Tulad Sister Ami, sumusunod siya kay Jerry, di ba? O sino pa? Pero kailan umabot na level na nagbibigay ng tubig? O tumulong kayo kahit Berna, hindi ka pa aktibo, no? Tumulong ka makabigay ng tubig sa iba. Matighaw mo yung uhaw ng iba. So, ang matured na ang bayad ng dote ng mapapangasawa ay talagang nakakabigay ng tubig sa lahat. Hindi lang sa tatay, lahat, buong church, no? Aktibo na siya sa hukom, graduate na siya sa hukom. O sige, may follow-up tanong. Si Bar Alan yata eh. So, regarding din naman sa balon to. So, ano yung type and shadow nung, di ba, yan, yung babae, yung pinagigip. But si Joseph naman, bakit siya inuhulog sa balon? May type and shadow ba yun? Yung type naman ni Joseph, yung kapatiran na hindi maganda ang motibo. Kinakalaban nila yung pinapahayagan ng Diyos. No? Pero wala yan dito sa paksa eh. Pero total balon din lang ang binanggit mo. Siyempre, sirang balon yung pinaghulugan niya. Kasi kung diyan sirang balon, nalunod na sa tubig si Joseph. So, yung mga, ibig sabihin, hindi na ginagamit. Yan yung tuyong balon. No? Hinulog si Joseph dyan para, kasi galit sila kay Joseph. Nainggit sila kay Joseph. Another topic yung kakaya mo mag-search, no? Sister Rema, iba pa, Simon. Joseph na hinulog sa balon ng brothers. So, subukan nyo AI nyo. Ang type niyan, nangyayari yan sa denomination, sa end time, at sa atin. Sa atin, kailangan ma-recognize nyo kasi pag di nyo na-recognize, kasama kayo dun sa nadadaya nung maling mangangaral. Maling mensahe ng maling mangangaral. Sabagay, nadaya rin lang yung mangangaral eh. No? Pero huwag kayo padaya. Ibig sabihin, may pag-uusig sa mensahe. Si Joseph nag-represent yan sa kumpletong mensahe. Yung ibang magkakapatid, type yan ng mga Nicolaita pa. Lukewarm pa. Ibig sabihin, nauusig nila si Joseph, nauusig yung tamang mensahe. Lalo na yung may dala ng tamang mensahe. Kaya nag-switch sila ng allegiance eh. Doon kami sa majority ng end time para wala kaming kaaway. No? Kakampi namin lahat. Pero kung kakampi mo yung Diyos, sabi nga ng Diyos, magagalit sa'yo lahat. Salamat na pag-search. So practice kayo ganyan ha, mag-search. Joshua, Simon, Joanna. Practice kayo para ma-train. So, yung ginawa ng magkakapatid kay Joseph, yan yung ginagawa ng mga evil servant. Type ng evil servant. Yung evil servant, pwede pa mag-repent yan o pwedeng hindi na, no? Basta, nagamit nila sa plano ng Diyos, ng kaaway, para usigin ka. Pahirapan ka. So, yung naglalakad dito sa katotohanan, may dagdag hirap. Kasi karamihan tinatamad sa hukom, di ba? O yan ang dagdag hirap. Pero bukod sa dagdag hirap, uusigin ka pa ng iba, no? Ang hirap-hirap na nga i-train yung sa hukom yung tao, progressive, tapos i-discourage pa ng iba, sisirain nila yung gawa mo. Kailangan maging matalino ka, paano makaiwas sa ganun, no? Tapos pati reputasyon mo, pahirapan ka. So, bigyan ko halimbawa, nung may COVID, dapat may ayuda. Ayaw ibigay yung ayuda kina Menan dahil hawak ng miyembro ni Pastor Alto yung yung barangay. Nung sinumbong niya, saka lang binigay yung ayuda. Kailan wala kang magamit nun. Tapos hindi mo makuha. Yan, kasama yan sa persecution. No? Dahil sa mensahe, dahil sa bulong-bulong, dahil sa So, yung
sabi ni Pedro, maganda nga na nag-suffer ka as a Christian. Huwag ka mag-suffer as an evildoer. Kibuloy, no? Mag-suffer ka as a Christian. Ibig sabihin, tinutupad mo yung kalooban ng Diyos, kaya inuusig ka. Inuusig ka, no? So, pinahirapan ka. O, naghihirap ka. Ganyan sakripisyo, mabangos yan sa ilong ng Diyos. Huwag tayo mahiya. Kunwari, pagsalitaan tayo ng hindi maganda, dahil sinare natin yung progressive message, hayaan mo magsalta sila. Ang lawak-lawak ng ubasan sa Facebook. Kailangan makatubi na tayo eh. So, hindi naman siguro lahat ng end time ganun. Sa end time, may naranasan akong hindi sumasakay sa paninira ng iba tulad ni Miliebo. Hindi ko sinasabing wala siyang perfect siya, walang mali or what. Sinasabi ko lang, to give credit to whom credit is due. Yung nakita ko nung binibira ko ng iba, hindi sila sumasali sa bira. So, Miliebo at Ray Soriano, yun. Pero yung iba, sakay, hawa-hawa na. Nagpapahawa talaga. Pwede pa naman magsisi, no? Pwede naman magbago, tulad ni Pastor Leo. Si Ronnie, tsaka si Ray Soriano, hindi, kaya nila tumango pag kunwari may sinabi akong tama. Natutuwa ako, tumatango sila. Yung iba, kahit na may tama, mali ka pa rin eh. Yung ibang kilala ko, kahit anong mangyari, basta mali ka lagi. Diba? Wala ka ng pag-asa maging tama eh. Tapos hindi ka dapat pakinggan kasi madadayan tao. Lakihan mo, Sister Remy, kung mo pabayaan matagal na ganito. Kanina malaki na eh. Okay, Sister Berna. Sister Remy, huwag mo pabayaan ganyan ha. Ganyan nangyari dati, kaya pangit dati. Sige. Tanong na. Sa Jeremiah, regarding sa mga sirang balon, paano natin siya ma-i-inline sa mensahe natin ngayon? Naputol yung unang part eh. Si Jeremiah, pag mga sirang balon dun sa Jeremiah 2:13. Paano natin siya inline sa panahon natin ngayon? Or sa buong mensahe no? Pero sasabihin ko rin ngayon. Pero malawak yan. Maraming application yan. So shortcut ko lang ngayon. No? Makinig ka bukas ha. Magpakita ka na ng sirang balon, Sister Remy, Simon, o sino man. Maraming sirang balon, gamitin na yung picture ni Simon, no? Para hindi masayang, magamit nyo na ngayon. Joseph, hindi na sirang balon yung topic niyan. Pwede ito dugtong tinatanong ni Alan. Kasi, ang persecution, kailangan tayo sa sirang balon. Gusto nila ilagay sa sirang balon. Ang sirang balon, kung nabasa mo yung Jeremiah, kung sabagay, si Barbanam nagpaliwanag. Si Jeremiah, diretso na lang quote eh. Sabi ni Barbanam, ang sirang balon, hindi to umaagos ang tubig, kaya nagkakaroon ng kiti-kiti, hindi lang kiti-kiti, lahat ng klaseng insekto, lahat, kahit palaka, ano yung lizard sa Tagalog? Nalimutan ko na. Ano yung lizard sa Tagalog? Wala bang nakaisip ano yung lizard sa Tagalog? Ayun, salamat, Butike. Okay. So, maraming pwede nandun sa sirang balon. Ang type ng sirang balon, kay Barbanham, yung denominasyon. So, hindi na detalye lahat ni Barbanham. Kailangan tayo magdetalye. Ngayon, kung sinabi ni Barbanham denominasyon, huwag kayo umasa sa denominasyon, huwag kayo magkulong sa denominasyon, umasa kayo sa Holy Spirit. Yan ang mensahe ni Barbanham. Binasa ko yung dalawang mensahe niya dyan eh. Inulit lang niya. So, hindi lang niya siguro ito madetalye. Tayo na magdedetalye. Pag Holy Spirit inasaan mo, kailangan maging berean ka. Ibig sabihin, hindi ka magkukulong at ikot ka pa ng ibang picture ng sirang balon. No? Ganda yung video na yun. Kung kailangan bilang berean, nagkukumpara ka, pinapakinggan mo pa rin ang denomination. Pinapakinggan mo ng ibang end time, pinapakinggan mo yung progressive na mensahe. Lahat pakikinggan mo. Yung hindi mo pa alam na alam. Kung
kung babasahin mo lang kay Barbanam at hindi ka na makikinig pa sa iba pang spoken word na gagamitin ng Diyos, di baka magsarado ka rin sa denominasyon. Ay, denominasyon pala yung sirang balon. Kaya hindi na kami makikinig. Marami sa mga end time yan. Kung paano sarado ang denominasyon, sarado din sila sa pastor nila. Dala-dala pa nila yung style ng denominasyon. In-identified na lang nila denominasyon ng sirang balon. Pero ang tamang sirang balon, tumigil ka sa pagkabereyan. Kasi kung hindi ka sirang balon, para umaagos yung tubig mo, kailangan bereyan ka kasi may hinahayag ang Diyos na bago. Minsan nasa denomination, minsan nasa end time, minsan nasa atin. So kailangan, dahil vigilant ka, no? Sabi sa Bible, magpuyat ka, vigilant ka. Malalaman mo yung bagong balita. Parang balita rin yan. Ano na kayong balita ngayon? Nahuli na ba si ganyan? Sa bunker niya. Nagyera na ba sa Ukraine? O mga ganyan. Yung balita ngayon, yung ASW, ayan, African Swine Fever, ASF. So, ayan, paikot kayong picture. So, yung balon na buhay, yung hindi sirang balon, itatawag na artesian well, yung may tubig laging umaagos doon. Yan yung believer, na katulad ni Rebecca, pinagtiyagaan talaga niya yung tubig, no? Magsalok. Ito kasing sirang balon, umaasa, sabi ni Barbanam, umaasa sa ulan. Pag umasa ka sa ulan, umaasa ka lang sa mga wali-wali, sigaw-sigaw. Ganyan sa ibang end time, yung parang nakakaramdam ng emosyon, nakakaramdam ng sensation, yung nakakaramdam ng kisi-kisi, yung kuryente, milagro, no? O kaya, alam mo kung katulad mo sa Kibuloy, sigaw-sigaw ka lang, pwede mo ma-revive yung tao eh. Ako hindi madalas sigaw-sigaw. Maraming end time madalas sigaw-sigaw. Pero kailangan natin ng training, teaching. Hindi na yan sigaw-sigaw. May na yan, examination na yan, may recording na yan, may workshop na yan. No? So yung laging umaasa sa mga tawag ni Barbanam, revivalist. Yung umaasa sa mga revivalist na gawain, so pag yung ibang hindi pag umaten sa kanilang church, tulad ng grupo ni Baltasar, no? Nanonood akong video nila, palasigaw yan. Kung wala kang lalim sa Word of God, nare-revive ka na sa sigaw eh. Kung palasigaw yung tao, kahit anong aral, kahit mali, pwede maniwala ng tao eh. So yung palasigaw, para na sa pambata yan, no? So habang buhay silang bata, umaasa sila sa ganyan. Sabi natin ni Brother Omar, nung nasa Assemblies of God siya, nakuryente siya, bumagsak siya. Ngayon, lumipat na yung preacher dun sa taas para magpatong ng kamay. Lilipat din siya sa taas para mapatungan ulit, makuryente ulit. Yan ba yung pinaka-revival? Yan yung naghihintay ng ulan. Yan tinutukoy ni Barbanam, naghihintay ng ulan. May tubig ka lang, may fresh water ka lang pag may ulan. Pero, sabi ni Barbanam, pag ikaw ay artesian well, yung tubig, hindi na nakasalalay sa ulan. Lagi na may lumalabas na tubig dyan. So, pwede rin natin i-type yung umaasa sa ulan, yung sirang balon, lagi kang baby. Di ba? Tagal-tagal na, 5 taon, 10 taon na, hindi pa alam yung EA, hindi pa natatanong, ay, ano ba yan? Hindi ko alam yan na. Ziluk, ay, ano ba yan? Ang tagal na lang, hindi pinapakinggan, no? So, mga magulang, dapat nag-a-assert kayo. Alam na ba na anak nyo? Alam na ba na asawa nyo? O pinag-usapan nyo ba yan? O yan, ganda, no? Yung preacher na, palasigaw. Hindi ko na rin masama yan, ha? Pero kung yan lang inaasahan mo, parang bata. O, paulit-ulit ka lang, parang kasi rambalo na umaasa lang ng ulan. Pero, kung hindi ka na umaasa dyan dahil matured berean ka na eh, ginagawa mo na yung EA. Kahit hindi siya tinatawag na EA, ginagawa mo na natural na magkumpara at mag-share tungkol dyan. Hindi mo kinakaya yung progressive. Sirang balon ka nung kung kinakaya mo yung progressive, ayoko yun sa ibang hintay bago magalit sila sa akin. Sabi sa akin ng isang manggagawa. So,
ano, ang tuloy-tuloy na balon, hindi sirang balon, ay wala, kahit magalit sila sa iyo, ikakagalak mo ka pa nga na inusig ka sa pagsunod mo sa Diyos eh. Dahil pinahayag mo yung katotohanan eh. Progressive na katotohanan na, hindi lang lumang katotohanan, bagong katotohanan. Yan ang artesian well. At maraming verse na konektado yun, tulad ng, he's just like a tree planted by the waters, planted by the rivers of water. Yan. Tumutubo siya sa gilid ng may tubig. Hindi siya na, his leaves shall not wither. Oh. So, yan ang type. Oh. Oh, anong level, anong kayo? Sira, balon, o buhay na balon, no? May kusa na ba lumalabas ang tubig? Pwede natin type sa church natin, pag ikaw ay under training pa, ano ka pa, umaasa ka pa sa ulan. Eh, yung ulan kailangan madalas, no? Kunwari, meron bang umampo na manggagawa o tuwing linggo lang? Kasi kailangan, kung mahina, hindi pa kayo may sariling tubig na lumalabas na tubig, dapat araw-araw ang reckoning nyo. Kailangan may nagre-reckon sa kapatiran ng araw-araw. Hindi, huwag nyo sabihin, nakakinig na yan ng hukom class kaya hindi na niya kailangan na reckoning. Hindi nga, madalas nga, hindi ginagawa yung assignment. O, yung once a week, kulang na kulang yan. Kailangan nyo araw-araw. Araw-araw, makainom ng tubig, di ba? Kailangan natin tubig araw-araw. So, yung hindi pa ayos ang balon, hindi pa kayo nakahukay to the point na kusa na yung tubig. Hindi pa kayo nagtiyaga ba? Hindi pa kayo nagsakripisyo ng gusto para sa hukom, para sa Berean, sa LCM, PTA, no? Kailangan kayo magpaampon araw-araw. Kailangan mga maningil kung walang na araw-araw na umaampon sa inyo, no? Ibig sabihin, hindi pa, yung balon nyo, yung hindi pa siya continuous water. Umaasa pa sa ulan. Kaya lagi kayo humingi ng delivery araw-araw. Kaya yung manggagawa, bukod sa manggagawang matatanda, may mga bata na turing nyo na yung mga manggagawang bata. Si JP David, si Owarot. Damay nyo na Simon, Joanna. Tanong kayo sa kanila. Para pag nagtanong kayo sa kanila, mabubuhay ang balon nyo. Pansamantala, may regular ulan kayo. Okay, ang paliwanag ni Barbanam, ulan, tsaka may lumalabas sa ilalim. Okay, iba naman. Kailangan lahat makapagtanong kasi dalawa pa lang nagtanong o tatlo. Ito ay workshop. Kailan maranasan nyo magtanong? O sige, tanong. Ako, Brother F, may tanong. May namin. Sino to, brother? Joseph po. Sige, tanong. Yung tanong ko po ba sa, wait lang. Sa John 7 verse 37, Basahin mo. yung nakasulat dito, ng huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mong tao ay nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom. Paano po ito may apply dun sa sirang balon at saka sa mabuting balon? Pag tinanggap mo raw si Jesus, lumapit ka sa kanya para uminom, magiging balong buhay ka. Okay? Wellspring of water, fountain of life. So, yung ginagawa ni Staremi, pag-aralan nyo rin kayo kung wala kayong tanong, no? Para mas train kayo. So, itong paglapit kay Jesus para maging bukal kayo ng buhay. Yan, bukal ng tubig ng buhay. Ito nga yung pagkaberehan. Kasi, ang paglapit ng iba kay Jesus, hindi pray lang kay Jesus. Diba? Kinig lang sa manggagawa nila na Nicolaita. So, ang tamang paglapit kay Jesus, whether naturuan kayo ng manggagawa o hindi, yung pagkaberehan. Ang pagkaberehan kasi ganito kumukuha na kayo ng mensahe kay Kristo. Yun ang pag-inom niyo ng tubig. May mababaw na mensahe na covered pa ng denomination,
tas may konting progressive sa end time, which is yung basic end time. Kailangan mo nang compare mula denomination papuntang end time, magko-compare ka na. Dito sa end time, meron pang mas progressive. Magko-compare kasi sa Facebook, madali na makita yan. Kung lagi ka nakatingin, no? Lagi ka naghahanap. So, para ka maging bukal ng buhay, para ka talaga nakalapit kay Jesus, simula dun sa pinakamababaw hanggang sa pinakamalalim, hanggang sa frontline ng mensahe ng Diyos, latest na mensahe ng Diyos, present truth yung tawag natin, lumalakad ka. Maraming hirap yan, maraming alimura yan, maraming paninira yan, maraming pintas, maraming humihikayat din na magsarado ka, tumigil ka, makontento na sa grupo nila. No? So, yan mga tukso. Mananagumpay ka dyan. Kung walang nag-guide sa'yo na hukom o manggagawa, meron, ang Holy Spirit mag-guide sa'yo. Whether nag-guide ka na manggagawa o hindi, Holy Spirit ang nagpapagawa niyan. O, yan yung tamang lumapit kay Jesus. O, I challenge others. Kasi may bumibira sa akin. Sabi nila, kailangan, saan sa Biblia, kailangan mo maging berean para maligtas. Hindi mo nakuha eh. Ito yung spoken word. Paano mo tinanggap si Jesus? Tinanggap mo ba si Jesus dahil sinabi na kasama mo? Kung baby ka pa. Kung yung katotohanan ng kasama mo na kaibigan mo, nalampasan mo na. O regular ka, paikot-ikot ka lang ba dyan? Yung katotohanan na alam ng kasama mo, siyempre, sa denomination, sa end time, aabante ka dapat. Pakita mo nga, Sister Remy, yung restoration chart. O unahan kayo, Simon, Berna, o sino pa, Ami. Yung restoration chart para alam nyo. Sister, Brother Simon, sana nakuha mo na kay Papa yung mas magandang typewritten. Hindi yung screenshot ko lang. Pero kung wala yung screenshot ko pala, pakita nyo. Bakit ko papakita yung restoration chart? Kailan umabante kayo mula sa dilim papunta liwanag. Out of darkness into His marvelous light. Yan, salamat. Anakin mo. So, hindi yan nakita yung gilid. Yan. Tinabi yung isa't isa kayo naging landscape. Although may technique din para isang illustration chart. So, yan ang tunay na pagtanggap kay Kristo. Siguro hindi pa napaliwanag naman siya. Ang denomination dito abot. Sila pangalang Kristo lang pero magsarado na sa iba pag sinabi nila kulto. At ito sa end time. O Branham lang. O Jackson lang. Gan lang. Kung sino manggagawang inabutan nila, Frank lang. Amos lang. Ang tamang paglakad ay pagkaberean. Hindi nga nakasulat letra for letra yan sa Bible. Pero yung ginawa nila sa ng taga-Berea, yan yung part ng paglakad. Doon pa lang sa nakasulat sa Bible, hindi na lang magawa-gawa yan eh. Pag nag-request ka ng seminar o meeting o one-on-one sharing, iiwasan ka. Ay, busy ako, sorry. Di ba? Ayaw nila bigyan ng oras. Pero kung kayo ay may binhi, kayo ay predestinado, kayo ay gusto nyo maging bukal ng buhay, hindi yan sirang balon, no? Kailangan nyo gawin yan. Individual to, hindi pa sa church. In church, syempre, may kinalaman na sa ministry yan. Kung magtutulong-tulong lahat ng manggagawa na pwede kayo maging manggagawa. Andiyan nyo kailangan ng ordinasyon eh. Kasi kumilos lang kayo, manggagawa na kayo. Tumulong lang kayo, manggagawa na kayo. Tulong-tulong lahat ng manggagawa, yung buong church naman ang hindi sirang balon. Pero kung hindi kikilos yung manggagawa para dyan, sa training na yan, traditional pa rin, wali-wali lang, sirang balon pa rin. Kasi kung wali-wali lang, tignan mo yung sa denomination, sa ibang end time. Ang pinakamataas na maabot mo, ascetic lang yung miyembro. Pero hindi nila alam ang gagawin, no? Maraming bagay mangmang sila. So, kailangan magtulong-tulong lahat ng manggagawa para matupad tong training. So, ibig sabihin, kunwari, yung dating manggagawa na wala na, at yung person na manggagawa, hindi pa lahat matured. O kayo na ang pinakamanggagawa, kayong kongregasyon na nakikinig. Kung tamad-tamad pa kayo, o nasa kamay ninyo, kaya sirang balon.
ang church natin. No? Nasa kamay ninyo. Kasi akala nyo, ay, nakinig na sila sa hukom class, huwag na tayo mag-reckoning, wali-wali lang tayo. So, kailan kayo tumulong? Pag di kayo tumulong, hindi kayo nagtanong, di tayo nag-coordinate, magiging tayo, kanya-kanya tayo, traditional, sariling diskarte mangyari. Yan, maganda, no? Isa yan. So, yung bahay-bahay na nagbabible study, nag-aralan, nagtanungan, isa yan. Pero, actually, yung level niyan, nagagawa ng denomination yan. Nauna pa sila sa atin, ha? Tayo kasi, saka na, busy kami. Di ba? Kahit man lang iutos, no? So, sana ma-regularize niyo yan, magkaroon kayo sariling meeting, sariling, na usap-usapan na gagawin yan. Parang meeting din yan kung anong masarap na pagkain, ano yung decoration sa church, o kukumpunin sa church, o yung babayaran, o yung contribution sa swimming. So, pero mas lagi, kailangan linggo-linggo merong ganito. Hindi ko tinutukoy yung DVBS lang, ha? Ang tinutukoy ko, mag-uusap kayo, ano ba yung kailangan gawin para sa hukom progressive, no? Para lahat ay matuto maging berean. Pag di kayo gagawa, pansin nyo, unti-unti may nalalagas sa atin. Nasa-seduce na ng Nicolò. So, habang maaga kumilos na kayo lahat, magmalasakit na tayo sa isa't isa sa aspetong to. So, yung mula sirang balon papuntang buhay na balon, ito yung sinabi ko. As individual, kailangan maging berean ka. Pag berean ka, syempre, tutulong ko sa iba. Pero as a whole church, tatalakayin ko rin bukas yung buong church. As a local church, ha? As a whole church, mga manggagawa, kailangan magtulong-tulong. Dapat majority na manggagawa. Hindi kokonting manggagawa, 1, 2, 3. Kailangan majority na manggagawa, tumulong-tulong. Kung 50%, alanganin pa yan. Wala pa yata tayong 50% eh. So kayo, na hindi pa kayo tumutulong, maituring nyo sarili nyo manggagawa. No? Yan, every joint supplier. Nagtutulong-tulong kayo, hindi pa yan verse 15 eh. Nasa 16, 17 yata yung joint supplier. Na hindi kayo i-mushroom ang halimbawa. Hindi kayo naubusan ng tubig. Kasi ngayon, hindi pantay-pantay ngayon. Maraming wala pang alam ano yung pabasa, wala pang alam ano yung hukom. Nakikinig pa ng worldly music, piniplay yung worldly music sa stories nila. Andito ba yun? Hindi yun na-invite, hindi pumasok. So, kailangan nyo talaga puntahan sila eh. Sige. Basta kailangan ko ito bukas, ha? Zoom dyan. Sino yung nagtatanong? Utusan nyo mga anak nyo magtanong para maging... Yung pagtatanong din pala, unang baby step yan papuntang buhay na balon. Kasi pag hindi yan nagtatanong, sirang balon yan. Okay? Okay, Brother Sister Ruth ba yan? Baby. Dali na. Sa Karaya po. Sino? Gulayat? Si Karaya po. Okay. Bakit si Jeremiah tinapon sa balon? Si Jeremiah 38:6. Hindi. Ang alam ko, pinakulong si Jeremiah. Kung tinapon si Jeremiah sa balon, di ko pa napag-aralan. Pero alam ko, kinulong si Jeremiah ng hari dahil sa pagmensahe niya. So, tinapon din ba si Jeremiah sa balon? Pag tinanong niyo sa akin yan, sabi ko, hindi ko alam. Anyway, by the way, kung alam niyo yung story ni Jeremiah, sinasabi niya, ano? Hello? May diferensya yung mic eh. Mic naman siguro yan, ha? Hindi yun. Hindi ko maintindihan. Ulitin na lang ni Mama. Ulitin ni Mama. Salita ka, pero kung di ko naintindihan, ulitin ni Mama. Lagyan kay Jeremiah, putik lang yung laman na balon. Actually, hindi ko alam kung tinapon siya kasabay nung time na kung ibang time na kinulong ng hari yan, no? Pero ito shortcut muna. Hindi nila gusto yung mensahe ni Jeremiah. Kasi yung mensahe ni Jeremiah nakakasira sa traditional nila. Ano ba yung traditional? Kumakatay ng hayop, etc.
Nakita ko sa comics, nagsalta ang Diyos, hindi na tinuloy ni Jeremiah yung pagkatay ng tupa eh. Ibig sabihin, hindi nagalit yung mga, bakit di mo tinuloy? Ipakitang tao lang yung pagkatay eh. So, gusto ng Diyos na kung ano yung traditional natin, makita natin ng kapos. So, may mensahe ang Diyos kay Jeremiah. Nung sinabi niya, nagalit yung lahat. Nagalit din yung buong Israel kasi ang turo ni Jeremiah, ng Diyos, pina-instruction ng Diyos kay Jeremiah sa Israel. Magpasakop sila sa Babylonia. Oh? Eh ano ba yung mensahe ng bulaang propeta? Huwag kayo magpasakop sa Babylonia. Tutulungan kayo ng Ehipto. Oh. So, hindi popular yung mensahe ni Jeremiah. Akala nila, si Jeremiah bula ang propeta, baka propeta ng mga pagano. Bakit yung mensahe niya magpasakop? Kasi under palo sila eh. Hindi sila Berean, hindi nila kinumpara eh. May dahilan si Jeremiah, bakit yan ang mensahe niya? Siguro by chapter 38, na mensahe na niya yung ano. Na mensahe na niya yung ano. Tipo rin yan, no? Tingnan mo, hindi rin mamatay si Jeremiah pag wala. Hindi yan buhay na balon eh. Hindi nalunod na. Kung putik, ibig kulang, no? Kulang sa tubig. Putik lang eh. Sino yung nagpaangat sa kanya? Yung hari ba ng Babylonia o si Haring Zedekiah? Nabasa ko lang kasi nakulong siya eh. So hindi ko alam kung pinalipat ng hari na Zedekiah mula kulungan papuntang balon. So, ito yung nakakatakot na bigyan ko kayo ng senaryo ah. Alam niyo ba yung dungeon dati? Napanood ko lang to kay John the Baptist sa TV. Si John the Baptist nung pinakulong, hindi pa yung pinugutan ng ulo. Hindi lang siya basta nasa kulungan na tuyo. Basa. Parang putik. Parang katulad niyang putik. Alam mo ba yung pinakatipo niyan? Parang sirang balon din. Kasi yung putik na yan, hindi yan putik na ordinary putik. Yan yung imburnal. So, ang dungeon dati, andyan na lahat ng tae, uod, ipis, etc. Nakakadiri. Hindi ka mabubuhay. Hindi masarap ang buhay. Ang baho. Oh. Buong buhay mo, nandiyan ka. Oh. Pag naglakad ka, talsik-talsik. So, yan, yung putik siguro na nabasa nyo, hindi yan ordinary yung putik, yung, siyempre may putik na malinis eh, tubig, lupa lang yan eh. Yan yung mga basura talaga. Yan yung mga tapunan ng mga dumi. Ano, no? Hirap ng buhay ng isang propeta, no? So, yan yung sirang balon din yan. Pero, kaya siya tinapon dyan dahil, sure ako, yung mensahe niya. Masakit sa tenga nila yung mensahe niya. Hari pa ng Babylonia yung nagpalaya sa kanya. So, saliksikin nyo na lang, no? Kung si Zedekiah nagpatapon o bago pa siya kinulong ni Zedekiah. O mula kulungan, saka nilagay sa balon. Okay? Saliksikin nyo na lang. Pero sinagot ko na bakit, no? Sure ako dyan na yung mensahe niya, by chapter 38 na yung mensahe na niya, yung dapat niya yung mensahe. Okay, so, check nyo na lang kung mga Babylonians yung nagpalaya sa kanya doon. Pagbibintangan talaga siyang traitor, no? O mga traitor, kakampi mo yung mga pagano. Yan. Pero, ang Diyos nasa side ng pagano dahil pinapalo nga yung Israel eh. So, kunwari, may nagre-reklamo sa akin, sabi, ang sakit-sakit nila magsalita. O sasabihin sa ka, nagsariling diskarte ka kasi dati, kaya pinalo ka ng Diyos. Pinaintulutan ng Diyos na ingrato yung mga tinulungan mo. Kasi laman lang ang gusto mong tulong, walang spiritual. Diba? Okay. Palo ng Diyos. At magpasalamat tayo sa palo ng Diyos. Kung hindi pumapalo ng Diyos, hindi niya tayo mahal. Akala mo, pag pinalo, hindi na mahal. Hindi, actually, nandun ang pagmamahal. Mas malalim na pagmamahal sa palo.
Huwag mo iwan ng itim, no? Okay, next question. Hello po, si Joanna. Sana yung mga, dyan, sikapin nyo utusan, ha? Sister Betcha, yung mga anak mo, Jaya, no? Hindi pa yata nakapagtanong si Jaya, eh. Ewan kong nakapagtanong kahit isang beses. So, Si okay. Ruth daw po, si Ruth. Then, sasabihin ko lang, ha? Yung kunwari, si Oyan, si Mima, Yeye, siguro nautusan ni Jerry gumana tanong. Kahit wala sila dito sa room, nasasabi ang tanong. Pero, mas may angat yan konti. Pero, hindi makontento, kailangan mapakinigin dito. So, paano hindi pa talaga wala pang nagawang tanong? Oh. Paluin nyo na yung tweet ng baby para makapagbuka. Hello, Padre. Okay, si Perot tuloy na. Si Ruth daw. Uy, tanong. Sige po. Ang tanong ko po, ano po ba yung tipo ng kiti-kiti dun sa sirang bato? Sirang balon. Ay, balon? Sirang balon. So, pwede mo drawing Perot para maintindihan niya. Yan yung tipo ng mga basura sa buhay natin. Yung pabigat sa buhay natin. Hindi mo mainom yan eh. Di ba? Ayaw mo inumin yan. Magkakasakit ka. So, yung ating traditional na pagsamba sa Diyos ay parang sirang balon. Kasi naiinom natin, hindi puro. May kiti-kiti, no? Kunwari, makinig tayo. Wala nang training na magkumpara, walang nagpa-follow up sa'yo. Kung ano lang, sige, napakinggan namin. Masaya na kami. Balik na kami sa worldly. Ang pinaka-excitement namin, yung mga worldly, no? Pasyal, kain sa labas, libang. Cool. Mataas ang grade sa school. Summa cum laude, magna cum laude. Ano yung pinakamataas? Summa cum laude. Summa siguro yun. Magna. So, napansin nyo, sa iba, dapat nga sabihan nyo sila kung mahal nyo sa buhay. Ang buhay natin hindi yan dyan kasi sandali lang yan. So, ang kiti-kiti hindi na nakakatulong Nakakalason sa spiritual o nakakasakit. Nakakabigay na LBM ako nung birthday ko sa Aberdeen Court na yan. Dahil marami yung ininom na tubig. Yung tubig yan, tubig lababo. Hindi distilled water. Uhaw na uhaw ko, dami kong ininom. Tapos, nagsusuka na ako. Ganyan din, pag ininom nyo yung sirang balon. Kailangan nyo pa i-filter, sabi ni Barbanap. Marami pa kang tatrabawin doon sa sirang balon. Kunwari, yung tubig, kailangan harangan mo ng kung ano, para na-filter yung mga kiti-kiti. Parang isda, kailangan hiwalay yung tinik sa laman. Marami pa kang tatrabawin. Jerry. Si King Zedekiah nga, nasa Jeremiah 38. So, pinalipat ni Zedekiah mula kulungan papuntang balon. King of Babylon. Anong Babylon? Ang tanong ko sa'yo, si Zedekiah ba nagpalipat mula kulungan papuntang sirang balon? Teka, check ko ulit. Ano bale? Okay. So, I hope naintindihan mo, no? Tanong ka pa rin kay Owa para makumpleto mo yung 2A, no? Huwag lang dito at huwag lang Sabado. Dapat nga, pati linggo, kahit kung yung araw-araw sa buhay nyo. Kahit iba-ibang kapatiran. Brother David, dapat lahat ng nagpa-practice, ampon nyo na yan, na pinatanong nyo na yan. Kahit assignment ni JP, assignment nyo rin yan. So, kayo mag-host dyan. Wala kayong practice? Wala po. Pero mag-recruit pa rin kayo, no? Kala ko may tatanong pa May tatanong ka ba? Si Mama? O yung Shirley family, ampun mo? Wala? Hello? Hindi po nakapunta. Pupunta po pagkatas ko magtanong. Hindi, kahit hindi ka nakapunta. Pwede mo sila i-PM. No? Kasi parang anak mo sila Wala daw po silang Telegram. Hindi Telegram, kahit PM lang. Walang Telegram. Hindi ganun kahirap. Tagal-tagal na. Hindi mo tinulungan magkaroon ng Telegram. O sige, tuloy tayo sa iba. Si Shirley nga nakakapasok dito Okay. Kaya kinukonsensya mo na yan.
Oh, okay, sige, tanong. Yung tanong ko po, ano bang basya ng isang true church? Kapapaliwanag ko lang kanina eh. Kailangan majority na magagawa. Kasi pag hindi majority, konti lang talaga yung maakay. Majority na manggagawa, magtutulong-tulong. So, ibig sabihin kayo, nakikinig dito, pwede kayo maging majority manggagawa. Kasi yung official manggagawa, yung iba nagsarado na eh. Kailangan kayo na kongregasyon, maging part na manggagawa. Na, kasama ka na, David kaya huwag ka tatamat-tamat. Shirley, dapat nakukonsensya mo na, dapat na tinulungan mo na yung mga anak magawa. Yun, yung sinabi ko, yung pinapagawa ko sa Shirley. Ikaw, magpagamit ko na bilang manggagawa. Pag majority ng church ay na manggagawa ay nakafocus sa progressive ministry, hukom ministry. Sabihin, hindi lang yan wali-wali, hindi lang yan handa report. Hindi lang ikaw mag-isa yung nagtanong, nag-aalala ka para sa iba. No? Inaalala mo, wala sila, kinokontak mo sila. Inaalarma mo sila, tinatakot mo sila, minamadali mo sila. No? Kung majority ng manggagawa, so nasa kamay nyo ngayon yan, kayo na yung last generation ngayon. May magpapatuloy ba nito kung wala na ako? Wala na ako, wala na si Jerry, wala na. May magpapatuloy ba nito? O magpapaseduce na lang kayo sa mga traditionalist? So para kayo maging true church, kasi dumating na yung mensahe na to sa inyo eh. Pag in-ignore nyo yung mensahe, hindi kayo magiging true church. Kunwari, hindi naman ako manggagawa hindi naman lahat para magagawa. Kahit hindi kasing lala ng katwiran ng ibang Nicolaita, pwedeng mamatay ang church. Hindi, actually, nag-iingalo na ngayon church eh. Puro kiti-kiti na ngayon naiinom eh. So, kailangan kayo kumilos, kailangan makita nyo to. Pag hindi nyo to makita, hindi, ang local church, hindi yan malaking portion to true church kasi ilan lang dyan yung matured Berean. Ilan lang yan yung nagsisikap maging Berean. Karamihan, wala. So, pinag-usapan natin local church. Ang local church, para karamihan dyan maging part ng true church, at least man lang, 60%, diba? Kailangan majority tumulong. Hindi minority lang tumutulong. Kailangan majority tumutulong. Tumutulong sa reckoning. Tumutulong sa follow-up. No? Tumutulong sa ano. So, yun ang sagot sa'yo. Pagdating rapture, ilan sa inyo yung sasama? Karamihan sa inyo, hindi nyo pa alam ano yung rapture eh. Diba? Kaya dapat may exam. So, yung exam, isang part lang yun ng hukom, progressive hukom ministry. Marami pa iba, no? Hindi, yung PTA. Mali ang LCM eh. Mali ang PTA eh. Ang kinagisnan traditional eh. Oh. Ang nasunod yung mga detractors eh. Ang nasunod yung gusto nila. Oh. Tapos kung may problema, kasalanan ko. Diba? Kasalanan ng hukom, kasalanan ng mensahe na hindi sinunod. Okay. Sino ba yung makakapama? Dami nyo yung sarili nyo. Tanong po ako. Okay, tanong. Yung ano po, yung salis ng broadcast po. Ano po yung tipot larawan nung winater or pinainom ni Rebecca yung mga camels ni Eliezer? Nagpapainom kayo? Sino po Kasi yung mga pinapainom po? Lahat ng kapatiran. Yung papa-mama mo, nire-reckon mo. No? Pwede ka to. Si Teo, nire-reckon mo kung ano, ikaw mahigpit, pinapaalala mo na lahat magre-repeat bulong, repeat basa 1 oras. Sayang, kumpara sa ibang may baby, alam ko, kaya nyo yan. Kaya nyo mag-assert kay Teo eh. Pero lumalaki na si Teo, katulad ni Zoe, tsaka ni EK, kasabay lang nila. Sayang yung kakayanan niyo mag-assert. No? Hindi mo sinamantala. Isang painom yan, ha? Papa, mama, dapat. Ay, oo nga pala, sige. Mama, kailangan yan. Ikaw talaga, Simon. Ako, mama mo. Pero sige, tama ka naman. Kahit na mas matanda ako sa'yo, tama yung sinabi mo.
Oh, nagiging bere yan si mama dahil sa'yo. Eh kung tahimik ka, bahala sila sa buhay na maglilibang ako sa Facebook, maglilibang ako sa cellphone, no? Kahit oras ng preaching, kahit oras ng ganyan, kahit oras ng broadcast. So, ibig sabihin, pag hindi ka tumulong, matupad yan, hindi ka nagpapainom, hindi ka Rebecca, parang hindi ka bride of Christ. Hindi ka chosen bride. Ang chosen bride, naghihirap yan, magpainom. Oo. Kahit naantok, napapagod, ganyan. Siyempre, maraming dahilan yung iba, di ba? So, tingnan nyo lang si Rebecca. Yan ang inspirasyon nyo. Nagpapainom ba kayo? Pina-follow up nyo ba? Oh. Okay. So, isa yan sa pagpapainom. Yung reckoning, yung exhorting, yung reminding. No? Yan ang original fellowship eh. Exhorting one another. Nagagawa ba na? O puro kinig-kinig lang sa wali? Tapos sige sila ka, amen. Yung iba hindi ito nakikita, pero ang init-init nila. Tayo, pinapakita na to, pero of course, nasusunod nyo yung mga detractors na sariling diskarte. Kasi laman nyo, gusto muna, wala muna. Pagtyagaan nyo to, maghirap kayo katulad ni Rebecca. Barlito, may tanong ka? Di po, ako po si Joanna po. O, si Papa Mama, kahit hindi sila sumali rito, sabihin mo, gumawa sila tanong sa isa't isa. Diba? Kaysa ngayon, nagkukumpuni sila ng kotse, o kaya, etc. Kahit hindi sila magsalita rito, kahit mag-oposisyon sila bilang mag-asawa, wala yatang oras sa CDT. Okay. Joanna, ano yung tanong mo? Tanong ko po about sa may type C na ay yung tipo ng typology of the church. Kasi di ba po meron tayong yung tinatawag na Episcopal, Presbyterial, tsaka yung Congregational. Yung tanong ko po dun sa about Congregational kasi yun yung goal natin. Kapag hindi By the way, sandali Joanna, maghanap kayo ng apostolic doctrine, hanapin nyo yung church government. Practice kayo. Lahat kayo tumingin sa apostolic doctrine. Hanapin nyo yung church government para alam nyo yung tinutukoy ni Joanna. At makatulong na rin dito sa ibang manonood kung masipag kayo mag-share sa Giant Tagalog groups. I-share screen nyo rin yung part na yan. Okay? So hanapin nyo yung apostolic doctrine. Hanapin. At least man lang gawin nyo muna yan para makahinga konti. Tumagos, magkaroon ng bukal. Okay, ulitin mo yung tanong mo. Ano yung tanong mo? Yung tanong ko po, related po dun sa typology of to the church. Kasi may turo po tayo na, di ba, yung three church government. Tapos yung goal natin dun sa tatlo is yung congregational po. Kung hindi po ba tayo nakarating dun sa, hindi natin na-achieve yung congregational na part, maliligtas po ba tayo? Or okay lang po ba yun? Ganito, kung tumagal na tayo, no? Kailangan, ito yung mali. Akala nyo, pag congregational, perfect na. Dati, nag-organize si Bargery, mga elders, yan ang boboto, no? Na hindi yan isang pastor lang magde-decide. Pero hawig din sa congregation yan. Pinapirma rin niya lahat, naligtas niya yung kapilya. Kasi, pinapirma niya lahat, na-recognize ng SEC. Hindi nagtagumpay si Rizal. Maagaw. Buti pinagtapat ni Rizal, humingi ng tulong sa kanya isang pastor para mawala ako. Pag nawala yung manalite, nagtagumpay na rin, mawala rin ako. Okay. So, dapat alam niyo yung katotohanan na yan eh. So, minsan nakakatulong ang congregational. Pero not all the time. Minsan kailangan nyo episcopal. Minsan kailangan nyo presbyterial. Minsan kailangan nyo ng congregational. Pero yung congregational na kailangan nyo, lahat ay pasado na sa hukom. Lahat ay matured berean na. Lahat kaya na maghukom. Kasi pag hindi, yung boto niyan, parang boto ng Pilipinas, boto ng US. Hindi porke boto, tama na yan. Hindi porke boto ng majority, tama na yan.
Hindi nakasalalay sa episcopal ang tama o presbyterial ang tama o congregational tama. Nakasalalay gaano karami ang mature dukum. Pwede ba ang congregation ang mature dukum? Tapos yung gusto mag-episcopal dyan ay hindi mature dukum? Pwede. Kasi ang episcopal siya lang may hawak nung yung yung lugar, yung kapilya, yung kongregasyon, siya yung nagpundar ba? Yung episcopal, kahit siya yung in-appoint na leader o binoto na leader, pwede, nakasalalay, kung isang tao ang matured, episcopal yan. Kung grupo ng tao matured, presbyterial yan. Wala na yung picture na. Kailangan ko yung apostolic doctrine. Pakiano lang. Lahat naman kayo kumilos, no? Habang pinapaliwanag ko. Tumingin naman kayo sa apostolic doctrine. Ito, naka-landscape na, hindi pa sinasagad. Ayan, sagad mo. Okay. So, hanapin niya yung apostolic doctrine habang, sagarin mo na to, pati kahit Windows yung kanina, kahit yung, ng OBS, kuha. Tumulong na yung iba, no, sa apostolic doctrine. Pakipakita lang. O ngayon, si Remy tumulong dito sa picture. Pero sagarin mo pa rin sa Windows, no? Kahit lang Windows na lang. Okay. Ulitin ko. Ang kalooban ng Diyos yung congregational, depende. Lahat na ba kayo matured? Kung di pa lahat matured, hindi pa congregational lahat. Oo, target natin yung congregational. Target natin lahat maging matured. Maging pantay-pantay. Ephesians 4:15. O, bukas i-quote natin yan, ha. Ito hindi pa naintindihan ng buong end time, eh. Lahat, hindi lang manggagawa, na konti. Lahat ay manggagawa. Hindi konting manggagawa. Ano yung tanong mo? Hanapin mo para matrain ka. Kasi yung iba dapat naghahanap din, eh. O ang iba, ayaw nyo ba ma-rapture? Gusto nyo na si Remy lang ba? Ayaw nyo ba magkaroon ng pag-asa sa rapture? Subukan nyo. Hindi mo masama tumingin sa apostolic, ha. Tumingin na kayo. Yep. Whether internet, o di pa alam ni Remy saan dito, baka kayo, alam nyo. Di ba? Under the Hello church po. yan. O pwede kayo sumagot kay Remy, ha, kung sasagot kayo. Ako sinasabi ko na, eh. Nawala po ata yung live, Badrep. Ano sabi mo, Owa? Nawala po ata daw yung live. Okay lang yan. Kung nawala, dugtungan nyo na lang, no? Gawa kayo ng dugtong. Kundi, related sa remission of sins. By the way, Sister Remy, Jerry, Ami, pinindot nyo ba yung recording ng Telegram? Hindi. Hawig din yan na tumutulong tayo sa kapwa natin sa material. Sagot lang. Yes or no? Remission of sins. By the way, yung Telegram, hindi. Hawig din yan na tumutulong tayo sa kapwa natin sa material. Sagot lang. Yes or no? Anytime na maputol yan, sikunin nyo lang sa Telegram, hindi. Hawig din yan. Huwag nyo na kunin paraan. So, ngayon, Sister Remy, yung meron tayong apostolic na straight down. Tanungin mo kay Menan, sayang naman yung gawa ni Campbell, no? Ito kasi, 2P tracks to, printable tracks to. Kaya, ang susunod ng church, hindi mo na alam na sunod. Maliban, memorized mo. Under sa church, meron tinatawag na overseership. O, kayo maghanap din. Kung tinatamad kayo, sirang balon kayo. Kaya katulad ko si Rebecca na nagsisikap kayo. Ang iklikil lang ang oras dito, tapos pinagdadamutan niya pa yung Diyos. Okay. So, sinabi ko na saan mo makita sa apostolic doctrine, no? Yung iba ayaw tumulong, eh. Okay. So, ang congregational form of church government, magsalta kayo kung may bako kayong live, no? O kung wala na, ayun, no? Ang congregational form of church government, kailangan lahat mature nyo na. Pag hindi nyo pa na-mature lahat,
Sino yung nagsabi na nawala ay live? Baka may sariling live ka, Brother Owa. Kung may sariling live ka, kailangan, kung hanggang saan lang umabot yung live mo, copy-paste. Sister Ami daw po. Kung saan lang umabot yung live, Sister Ami, hanggang dyan lang ang copy-paste ng tanong. Huwag nyo na i-copy-paste yung tanong na hindi kasama sa live mo. Okay? Okay. So, kung i-copy-paste nyo lang tanong yung inabutan ng live, ha? Okay. So, ang kalooban ng Diyos, at least may isa, Episcopal. Yung pwede ring sabay ang Presbyterial, hindi pa semi-matured pa yung Presbyterial, no? Kaya under rin sila sa Episcopal. Mayroon tayong tinatawag na sabay yung Episcopal at Presbyterial o Congregational. Kunwari, may level na maturity, no? So, yung mababaw, kung konti lang ang abot nila revelation, pwede sila ma-overrule. Pwede rin sila magboto, pero not necessarily lahat ng gusto nila tama. Yan ang nangyari dun sa kalaban natin sa mensahe. Kung ano yung gusto ko, yan ang masunod, hindi yung sinabi ng tao. O ako magdi-decide, sabi na isang mga tao. Ako magdi-decide kung susundin kayo o hindi. So medyo palapit na yan dun sa detractor na message Ganito to, as congregationalist, sa congregation, kung hindi ka pa ganun kalalim, ka-matured, hindi pwedeng ikaw lagi masusunod. Magpakorek ka. Dito ba, Sister Betcha? Okay, sana na makuha to. Hindi lahat ng iniisip mo tama kasi hindi ka pa matured. Magpakumbaba ka muna. Kunwari sa doktor, hindi mo pipilit sa doktor na mas magaling ka sa doktor. Pag medyo ayaw mo yung pinapagawa ng doktor. Di ba? Ganon din sa school. Hindi mo pwede pilit sa teacher. Hindi, ito yung gusto ko ayoko dyan Hindi mo ko pwede pilitin. Pero alam natin, tama yung teacher, mas mali tayo. Hindi natin pwede pilit yung sarili natin kung hindi pa tayo ganun kalalim. Kung lampas mo yung teacher, saka mo siya sabihin ng ganyan. Tapos ka, teacher. Mas tama ako. Kaya pwede ko hindi sundin yung gusto mo kasi mas magaling yung alternatibo ko. Diba? Mas effective. Mas masailan na dito sa spiritual kasi yung anak natin, yung LCM ng anak natin, kung ma-serpente fornicate sila. Nakasalalay dun Ngayon pa lang, kahit hindi pa yung nag-fornicate, yung puso nila naging serpente na dahil, naging sirang balon na. Walang oras sa EA, walang oras sa hindi pinaparami. Nakikita nyo lang, malusog sa panlabas. So, hindi necessarily, kongregasyon, lahat ng inisip mo tama, magpasakop ka kung kinukorek ka ng elder. I believe sa local church na hawak natin, may teachable spirit naman sila. Pero kailangan tayo bumisita. No? Kailangan tayo mag-contact. Kailangan tayo mag-logistics. Palakasin nyo yung logistics. Kontakin nyo yung in charge kung medyo nangihina sila, tinatamad sila. O, makipag-organize kayo sa kanila. So, ang Presbyterial, pag hindi pala yan karamihan matured, pasakop sila sa matured. No? Pwedeng, hindi necessarily pag dinicide ng Presbyterial, yan ang tama. So, meron manggagawa ganyan yung isip. Basta binoto namin. Yan ang panlupa. Dahil binoto nyo. Kahit nga yung parang lahat ng kongregasyon bumoto Hindi necessarily pag binoto tama na yan. Ang kailangan nyo bilang berean, habang di nyo pa malalim na mature dyan, di pa kayo graduate dyan, hindi pa kayo dyan, magpasakop kayo dun sa mas matured, mas graduate. Yan yung pinakita ni Pedro kay Pablo. May tama si Pablo. Nung nirebuke niya ako, kinokorek niya ako. Hindi ko pa naintindihan yung ibang tinuturo niya. So, yung parting alam ninyo, ito yung every joint supply, ito yung tanong ko nung isang gabi. Bakit dapat tayo magtanong sa isa't isa? Kasi baka may alam kayo na makakatulong sa iba. Kunwari, may alam ang Presbyterial, makatulong sa Congregational. Di ba? So kahit na hindi nyo pa alam lahat, every joint supply it na. Magsimula na kayo, tanungan, coordinate, reckoning. That way,
Imbitahan nyo si Ronnie Logan Bumediano, no? Bargeri. Kasi, active siya ngayon. Paki-invite na lang dito. O, padala nyo ng link. So, sige. every joint supply it. Ibig sabihin, nagtatanungan kayo sa isa't isa ng doktrina, may anointing na darating ng Diyos. Unti-unti, papamature ng Diyos. Yung hindi nyo nakukuha sa hukom, unti-unti, papahayag ng Holy Spirit sa inyo. Dahil, kumilos muna kayo. Nagbukas muna kayo. Sinunod nyo muna yung tanong isa't isa, paliwanagan sa isa't isa, reckoning sa isa't isa. Pag gumawa kayo, kikilos ang Holy Spirit. Ngayon, kahit kumilos ang Holy Spirit, hindi nyo naman pinapansin. Di ba? So, pansinin nyo, dun sa kaunting gagawin, pag ginawa nyo, maramdaman nyo, magkakaroon kayo ng revival na magagawin yung susunod na dapat gawin. So, hindi pwede habang buhay, episkopal lang. Maliban, bagong church lang yan, no? O maliban yung ibang church na hindi natin abot kasi tamad pa tayo sa giant groups, so tamad pa tayo sa 2B, hindi na tayo ang ginamit ng Diyos. Kaya, hahatulan na lang sila ng Diyos sa sino man yung pinakamalalim magpaabot sa kanila. So, sa ibang church, pwedeng ang hatol ng Diyos, sige, episkopal, kung sino sa inyo sincero, kahit baby Christian, no? May pili na kakwalipikado sa rapture. Pili. Katulad din natin, pili lang. Dapat hindi tayo pili lang. Yung iba, magiging pili lang. Hindi na abot lahat ng alam natin, pero sino yung pinaka-matured berean sa kanila, no? Sa mata ng Diyos. Ngayon, sana tayo, dahil napahayagan na nito, hindi tayo yung pili lang. Dapat, at least man lang makuha natin kalahati to majority, o to lampas kalahati. Na, So, yung mas matured, yan ang mas may tamang desisyon. Okay? Yan ang dapat mas masunod. Kung tinignan niyo apostolic doctrine, meron dyan seniority at meron dyan revelation. Ang seniority dahil matanda na. Ang revelation dahil mas naintindihan niya. By the word. So, gawin niyo pa rin. Yung hindi nagtatanong, tumingin sa apostolic doctrine. Baka hindi niyo pa alam ano yung apostolic doctrine. Magturuan na kayo, no? Ang apostolic doctrine, yung tracks yan, makikita niyo yan. Tingnan nyo, kung mula noon hanggang ngayon, di pa nakikita yung apostolic doctrine. Sirang balon talaga. Pero madali lang ba maayos yung sirang balon natin? Kasi huhukay ka lang maging artisan well yan eh. Maayos pa. So, baguhin niyo yung puso nyo. Huwag kayong magmatigas sa puso nyo. Huwag nyo ipairal yung pride nyo. Yung sarili nyo yung masusunod. Yan ang tinuturo ng Serpente kay Eva eh. I-break yung puso nyo, i-surrender nyo. Hindi naman mali ito eh. O susunod na ako. Teachable spirit as a child. Diba? Okay, next question. Okay, Sister Yed. Yed po. Okay. May 1,100 booklet po na sermon si Brother Branham. Obligado ba kami na basahin at ubusin yun? At ano po yung pagkakaiba ng broken cistern sa yung broken cistern mo po sa broken cistern ng prophet? Okay, pinaliwanag ko na yan kanina. Review mo na lang, no? Iulitin ko na lang maikli. Hindi sinabi ni Branham yung pagkaberean. Hindi sinabi ni Branham yung ano yung mali sa denominasyon. Ang nabanggit niya sa denominasyon ay paikot-ikot na lang sila dyan. Yan, mali nila yan, no? Pero hindi niya nakonekta sa pagkaberean yan eh. Kasi ang pagkaberean, kailangan umabante ka. Nababanggit niya, kailangan umabante ka. No? So, yun ang pagkakaiba namin. Kailangan may continuation tayo para maintindihan nyo. Siguro binabasa ng buong end time yung broken system.
Pero hindi na nakita yung pagka-Berean na hidden mystery dyan. Ang nakikita lang nila, in-identify lang denomination, broken system, tapos. Kaya lalo sila magsasarado, hindi na sila magkukumpara. So, kailangan ng fivefold talaga. Kailangan may continuation ministry. Kundi, kahit mensahe ni Barbanam, pwede, pag kunwari, nag-Nicolaitan na sila, pwede maging sirang balon din sila. Kahit nabasa nila kay Barbanam yung sirang balon, yung alam nila sa sirang balon di kumpleto. Kailangan makumpleto nila bakit sirang balon. Okay? So, obligado ba kayo mag-ubusin? Hindi ubos. Kahit na ubos nyo na yan minsan babalik-balikan yan Ang obligado kayo, regular. Kasi hindi naman overnight maubos yan. Meron ding nakaubos niyan. Pero para ka rin nagbasa ng Bible, naubos mo lang yung Bible. Ang kailangan, walk in the light. So kahit hindi mo pa naubos yan, kailangan makuha mo yung mensahe. Kahit kukunti pa lang ang nabasa mo doon, pag nakuha mo yung mensahe, naglalakad ka sa liwanag. So, kailangan meron ka regular lang. Ano yung regular? Sa pabasa report, kasama yan. Dati pabasa report lang. Siguro daming nasasagasa ang mensahe ni Barbanam. Nakakaingit dati nung hindi pa masyadong wala pa masyadong detractor. Dahil lang sa pabasa report, ang dami nilang alam sa mensahe ni Barbanam. Yung mga kapatiran sa Manalite. Umapaw pa yun hanggang Carolina nung di pa nare-recruit ni Roel. So, hindi pa ako nasisiraan ni Roel Lamani, no? In-apply. Naka-apply si Barmani kahit 1 taon nandiyan So, EA1 mo rin yan, Sister Yed. Di ba kailangan natin yung EA1? Tsaka 2A. Yung booklet ni Barbanam, ni Jackson, ni Gunn, EA1 yan. Yung babasahin nila. Yung audio nila. Hindi lang nila. Kahit ibang mensahero, kahit mga pastor nga, fivefold ng iba. Pag hindi tayo nag-EA1 kumpara sa 2A, sirang balon pa rin tayo. O kaya baby pa tayo, no? Kung baby ka pa, okay lang yan. Kunwari, tinetrain ka pa, makinig sa audio ko, makinig sa audio ng iba, unti-unti, kahit repeat bulong pa lang, kahit baby pa nga Salamat sa picture, no? Kailan tabi-tabi, tanong bulong. Sana yan na ngayon. Hindi lang sa nakalipas. Dapat dikit-dikit. Wala na tayong problema sa COVID So, alam ko nakalipas yan. Sana, nandito ba sila si Shirley? Wala, no? Hindi man ay naka-iskaso ni David. Okay. So, dati nakapasok na si Shirley dito Kailangan may mas malaking ministry pa bukod dito. Sana. So, David, sana may malasakit ka. Ikaw ang parang tatay muna. So, yung mensahe ni Barbanam, kailangan everyday, meron ka kahit konti. Nire-report ka, kaya may pabasa kayo dapat sa pamilya sa gate 1 Sayang yung tira dun, kung walang pabasa. Sayang ang leverage, hiningan pa ng pera. Pero kayang-kayang pabasa, hindi pa nagkapagawa. Ligtas na sana yung magulang, kapatid, asawa, no? So, yung pamangkin. So, yung lahat yan, kailangan mo i-compare para makita mo asan ang progressive. Ito karugtong nito. Ito karugtong nito. Halimbawa, si Jackson may mensahe na sinakripisyo ni Adan sarili niya kasi baka wala ng companion. Si Barbanam may mensahe na si Eva tipo nung nahulog na church. Yan ay stepping stone sa mas malalim na revelation pa. Pagsasamahin pa yung dalawang yan. No? Ako kahit sa ibang end time nakakakuha ako, kunwari yung reproduction by the spoken word. Nagiging stepping stone ko kahit ibang end time. Bakit? Kahit hindi ko nabasa kay Barbanam, narinig ko lang sa kanila,
nagamit din sila ng Diyos para maka-stepping stone ako. Kawawa lang sila kasi Nicolaita sila. Kung ano lang abot nila, doon lang sila. Kung gusto nila makinabang din, maging Berean din sila, palitan kami. Pero ayaw nila, di ako na lang kukuha sa kanila. O yan yung halaman. Pakita nga yung halaman, Sister Remy. Diba, sinisip-sip nung dahon, nung bunga yung dahon. Nalalanta yung dahon. Pakita yung halaman. Na parable the growing plant. Si Jackson meron, yung iba meron. So, pakilabas lang kasi dapat bukas may labas. Parable of the growing plant. Alam din menan yan. Patulong naman, oh. Hindi nga sa atin yan. Ewan kong gawa ni Mileben eh. Yung halaman na yan, kay Panam pa lang meron na, si Jackson meron na. Yung bright tree, parang halaman lang yan, pero may mas maganda pa dyan na halaman. Kasi, pwede ko tiisin yan, pero sana pahanap yung halaman. Yung denominasyon, Barmenan, patulong naman, no? PM kayo. I-search mo sa Google, Parable of the Growing Plant, Growing Seed. Parable of the Growing Seed. Si JP David, pinagawan ko na ng Simon ba yun? Simon tsaka JP David, pinagawan ko na yan ng general folder. Dapat ando na yan Napakita na dati, nasa Telegram din yan, pinakita ni Menan yata So, Menan, pasa mo na lang kay Remy. Save nyo sa general folder. Yung halaman, nalalanta yung dahon pag antag-anihan na. Ano ibig sabihin? Kung nandun ka pa sa partial denomination revelation, dahil Nicolaita ka, ayaw matuto sa iba, kinuha lang yung sustansya mo. Yan sa parabola. Kukunin niya yung dun sa nagbaon ng talento at ibibigay niya doon sa kumita. Yung nagbaon, lalo pa siya nawalan. So yung mga nasa denomination, kahit yung katotohanan na alam nila, hindi nila mapapakinabangan. So, kailangan ka maging progressive. Yan may parable of the growing seed mo. Tumulong naman, no, Barmenan. Simon, kung BCC, Papa, tanungin mo na lang. Enoch, etc. Barlito, Joanna. Tagal na yan, JP David. Hindi, yan yung four grounds. Yung sa Google Images, Parable of the Growing Seed. Yan. Pakisave na. Pinakita ni Simon, no? Sa wakas, tumulong ka. Okay. I-save mo na yan. Matagal ko na. Pinakita. May ADHD ka lang, kaya hindi mo nakita So, save nyo na yan. I-save nyo na yan. Parable of the Growing Plant. Paki-save na yan, ha? Ipasa mo na yan, Brother Simon. Ihiga mo yung hindi, pwede i-zoom. So, di ba kahawig niya restoration of bright tree? Pero mas maganda yan kasi yan yung dahon na nalalanta. I-zoom nyo pa para sayang yung itim So, itabi nyo sa, tabi mo sa bright tree para Yung mga dahon, mga denomination, namamatay yan. Kasi, pag tag-anihan na, yung kapos na alam nila, hindi nila pakikinabangan. Malalanta nga, susunugin lang sila So, hindi yung mga reformador ang susunugin, ha? Patay na yung reformador, Lumabas yung reformador nung hindi pa buo yung halaman. Nung dahon pa lang lumalabas. Pero nung nabubuo na yung aanihin, yung bunga, yung sustansya nung dahon, naninilaw yan. Tagal ko na tinuturo yan Alam din dapat sa end time yan Naninilaw kasi yung sustansya nila napupunta doon. Paano pupunta doon kung di ka Berean, di ba? Okay, so, Sister Yed, yung 1,100, hindi yung salitang maubos. Kasi kung naubos, parang nakakahon, di ba? Hindi yung naubos. Kailangan nasusundan mo yung mensahe. Kunwari, meron tayong progressive mensahe sa mensahe ni Barbanam. Alam mo yung sinabi ni Barbanam at alam mo yung kasunod. Karugtong niya. Okay? Sige, sino pa may tanong?
Sana makuha nyo, no? Yung pinag-usapan natin mahalaga. Pag nakikinig kayo, kailangan yung puso nyo gawin yung lupa na fertile ground. Hindi pusong bato. Iba dyan kasi pusong bato matigas. Palambutin nyo yung puso nyo para makapasok yung salita, yung instruction. Kung alam nyo tama sinasabi ko, diba, kaya nyo patunayan, no? At least kung mahina pa kayo magkumpara sa iba, ito yung pinakaalam nyo tama. Huwag na kayo patumpik-tumpik. Kasi kiti-kiti ang nainom natin sige. Sino pang iba? Sana pwede mo, kahit yung mukha nila tumaba, pwede mo palaparin, no? I-stretch mo na lang. Sige, so, sino pa rito? Ayan. Sige, yan yung sinasabi ko, landscape, no? Paki Enoch, Simon, at iba pa. Pwede mo na i-landscape. Sagarin mo. Mas maganda tignan, no? Okay. So, wala nang tatanong? Gusto nyo mag-exam na tayo? Magtanong ka. Actually, hindi pa lahat ng kapatiran nagtatanong. Ibig sabihin. Ako may tanong. Okay, Bar Dennis. Yung may outline, narinig kasi ako sa narinig ako sa isang preacher na ang Diyos daw ay nagpadala ng Ibel. Ano, ulit? Nibel? Ibel. Tagal na yan Pangalawa, si Adan at si Eva, kahit hindi pa sila nagkakasala, meron na silang tawag dito, serpent seed. Okay, yan lang. Yun lang. Okay, another topic to. Pwede kayo pakita pictures. Unahin ko yung huling tanong. Ang tinutukoy, pwede yan tama kung ang kasalanan tinutukoy physical. Kasi bago pa sila nagkaroon ng physical na kasalanan, physical na serpent seed, sa isip nila nagkaroon na Sabihin, nag-compromise na yung utak ni Eva. Yung compromise ng isip, kasalanan na yan. Spiritual serpent seed yan, no? Si Adan, nag-decision siya, sinadya niya yung pagkakasala. So, kahit hindi pa niya nagagawa sa physical, sa utak niya, nagkasala na yan, matagal ko ng term yan. Tawag yan ay spiritual na serpent seed. Si Adan ay parang serpent. Ay serpent seed din. No? Pag-usapan natin ng physical, pinaliwanag ko rin to. Ano yung pwedeng ipamana ni Adan sa anak na kamatayan? Disobedience. Nung nagbagong isip ni Adan, may nangyari kahit konti, sa kanyang genes, sa kanyang dugo. May nagbago. Okay? So, hindi kinakailangan na duguan siya ng serpente o nalahian siya ng serpente. Spiritual lang meron na yan. So, meron tayong mas malalim na serpent seed. Hindi na dugo. Ito hindi napapaliwanag ng ibang end time. Nakafocus lang sila sa dugo. Si Cain, may dugo na serpente, kaya impyerno na yan. Hindi, ang batayan ng Diyos, yung kaluluwa mo, yung spirito mo, yung decision mo. So, tayo pala, kahit yung dugo natin marumi, pwede tayo maging virgin, pwede rin tayo maging harlot. Salamat sa picture, no? Yan kailangan gawin. Ang kaligtasan natin yan. So, ang serpent seed sa atin ngayon, yung nikulok tsaka yung pagkabera yan. Ha? Yan. So, yung nikulok, yan ang serpent seed ngayon. Hindi na yung dugo mo. Kasi yung dugo, lahat marumi na. Yung puro nagkasala. Ngayon, kung nagkasala yung puro, hindi nakasalalay sa puro. Nakasalalay sa desisyon mo, sa pagtanggap mo, pagsunod mo, o paging berayan mo. Siyempre, pag sinayang pagsunod, tama ba yung pagsunod o mali? Kasi kung mali ang pagsunod, yan ay
pagka Nicolaita. Okay. Dito tayo sa unang tanong. Nagpadala ba ang Diyos ng kasamaan? Alam mo yung salitang kasamaan, malawak na term yan, yung evil. Yung masamang nangyari sa'yo, pwede tawaging evil yan eh. Yung palo ng Diyos, yung pinakubkob ng Diyos yung Babylonia sa Jerusalem. Yung pinakubkob ng Diyos si Nebuchadnezzar sa Israel o sa Judah. Kasamaan din yun. Evil din yun kasi mapatay, magnanakaw, no? Magbibihag. So, sa terminology, hindi pa masama. Ngayon, siguro another issue. Ang Diyos ba pinagmulan ng kasamaan? Hindi. Pero bakit meron Biblia? May talata kasi. Ginawa ng Diyos yung kasamaan. Nagpahintulot siya. Parang sister, katulad niya yung permissive will saka imperfect will. Kaya nga binanggit ko pahintulot eh. Oo, pero magtanong ka na lang ha, in time, beyond time. Tanungin mo na lang yung lahat ng kapatiran para mabuhay naman yung church. Okay? Maalala nila, magtanong-tanong din sila. Okay. O sige, salamat, Brother Dennis. So, sino dito sa atin ang may tutulo na ito? Ipahabol pa ako. O sige, habol. Yung Garden of Eden daw, hindi sa Earth nagmula. Sa ibang dimension. O yung mabibili sa inyo, hanapin yung Eden Eastward na Exploring Eden Eastward na tracks, no? Ang sabi mo ay galing saan? Galing sa? Yung Garden of Eden daw, o yung Eden of God, bago maging Garden of Eden, hindi nilagay ng Diyos sa earth. Sa ibang dimension daw yon. May konting tama yan kasi spiritual realm, meron nga yan. Okay? Shortcut sagot ko na yan. So dati, siyempre, nasa presensya ng Diyos, nasa langit, bago napunta sa lupa. No? Pero may Eden din sa lupa, galing din sa langit. Eden muna ni Lucifer, hindi pa natin. Hindi pa ni Adam. Okay, so may tama sa terminology. O sige. So, sino pa may tanong? Sikapin nyo lahat makatanong. Ako may tanong. Okay, Sister Mima. Sige, tanong ko, di ba may mga natuto yung well and meron ding nagiging stagnant yung water kasi hindi nagfo-flow. Yung mga well ba or yung mga balon, supposedly hindi dapat sila mag-dry kahit kailan? Kung yan ay artesian well, sabi ni Baba ng artesian well, ang tawag ko dyan ay spring well o bukal. Spring. May spring sa ilalim. May fountain of water sa ilalim. Pag may spring, di ba may gihon spring? Hindi naubusan ng tubig. May pinanggagalingan. So, yung stagnant, pareho na rin siya tuyo. Pag walang ulan, di tuyo. Kaya sinabing sira eh. So, hindi gumagana. Maliban may ulan. Sandali lang niya magamit. Okay. Tingin kayo sa outline, no? Gusto ko sana magkaroon ng bagong outline na by year. O, ito yung mapa ng trucks. May likuran yan, Sister Remy. Salamat sa Yung mga trucks, kung magawa ka na folder na lahat ng trucks natin para isang hugutan lang. Sa Sunday Broadcast Picture, gawa ka ng album na puro trucks natin. Screenshot ng trucks natin. Pwede rin landscape. So yung likuran yan, Sister Remy, likuran yan. So hindi nyo pa napag-aralan to. Exam ko kayo. Saan daw ang Eden dito? Sabihin nyo lang, alam nyo o hindi. Yan ang picture na pinapaano ko. Zoom mo na to, Sister Remy. Asan kaya dyan ang ang Eden?
So, may ebidensya sa Biblia. Alam nyo ba yung mensahe dyan? Ito, pwede nyo na i-share to sa ibang end time, although walang sasalungat sa inyo kasi hindi. Wala naman silang paksa dyan eh. Wala naman loyalist kay Jackson na nasa Turkey, nasa Iraq. Si God naman nasa Mediterranean Sea. Oh. So, walang sasalungat na end time. So, pwede nyo to i-ministers meeting latag. Pwede nyo rin to i-2B. Mag-PM na lang, alam nyo ba, nasaan ang Eden? Gusto ko sana i-share sa inyo, nasaan ang Eden dati. Ganyan lang. 2B na yan. Sa, foreigner. Kahit Pinoy. Paki-zoom, Sister Remy. Masanay ka naman mag-zoom. Kahit na ma-stretch pa siya. Diba? Pwede mo gawin yan, stretch yan eh. Practicein mo na ngayon. Full screen. Hindi, itong word, magagawa ng word yan. So hindi mo lang alam pa muna. Okay. Oo, itatype mo lang kunwari yung dimension niya. Katulad yung tinatype mong yung width and length, yung height, tsaka yung width, yan. Yung ginagawa niyo sa Pero di dapat lahat ng tracks. Sabi ko lahat ng tracks, simulan nyo na. Hindi to regular na handa. Ito ay general purpose folder, okay? General album. O sige, dapat nga ginawa na ni JP yan noon eh. Okay na. So, sino pa susunod? Kailangan sana pick-upin nyo, maubos kayo. Si Jaya. Umiyak kayo kung wala pa. Jaya, Janelle. Sir Francis, may tanong si Seth. Merlin. O sige. Sir Francis, Seth. may tanong O sige, Seth. Ano po ang tama nalilinisin, papilitan ng kaluluha? Narinig mo, Sir Francis? Mabagal, saka mahina, saka hindi ko maintindihan. Ang tanong niya, ano daw ba ang tama? Lilinisin o papalitan ng kaluluwa ng tao? Father Dennis, may tanong ako sa'yo, bago ko sagutin. Sarili niyan tanong yan or fina-frontline mo lang siya magtanong? Ang frontline, kumbaga, ikaw yung nagbigay tanong, di niya talaga tanong yan. Hello? Hello? Father Dennis, narinig mo yung tanong ko? Oo, pina-frontline ko siya. Okay. So turuan lang kita paano mag-frontline ha. Makinig kayo lahat kapatiran kasi dapat gawin nyo rin to eh. Ang pinakamaganda frontline ng ating anak. Dito kasi maikli lang oras natin eh. Sa ibang oras, ibig sabihin meron siyang tinanungan sa PM o sa tawag. Pero ang pinakamaganda sa lahat sa personal. Kunwari, tinanong niya si Pastor Roland, no? Tapos sasagot si Pastor Roland. Actually, wala pa siyang pakialam sa doktrina. Pero dahil nagsisimula ka na, inuunti-unti mo siya, nasasanay siya ka. Pagtuloy-tuloy yan. Hanggang, hindi lang si Pastor Roland, lahat. Kahit sino. Magiging yan ng puso niya. Isang araw, yan na yung hanahabol ng puso niya. Ngayon, kung hindi mo gagawin yan madalas, yung puso niya, nasa worldly yan. Okay? Nagpalaki lang tayo para bigay kay tanim. Okay. Ngayon, dito, dahil nagmamadali tayo, kung di pa siya makasalta na mabilis, ikaw muna. Ulitin natin yung dalawang multiple choice mo. Lilinisin or ano yung isa? Papalitan. Babalikan? Yung ba yung term mo? Papalitan. Papalitan. Cleansing o changing. Oo. So, maganda kung natatalakay ni Pastor Roland yan. So, may mali at tamang paliwanag.
Siyempre, makaramihan na mali paliwanag nandun sa level 3. Sa level 3, papalitan. Ang mali doon kasi yung gamit nilang kaluluwa, iba yung ibig na sabihin, ang tinutukoy nilang yung nature mo papalitan. So terminology lang pinaglalaban ng level 3. Pero pwede maging tama ang terminology ng level 3. Yung papalitan, pwede pareho rin sa lilinisin. Yung lilinisin, hindi yan mali, pero minamali nila. Okay? So, wala naman taong perfect na yung isip ngayon eh. Kunwari, 100% wala ka ng negative na isip, wala ka ng mali. Sister Remy, balik mo na lang sa kasi hindi na yan ang topic natin. Sa outline, sa thumbnail, sa So, para makatanong, gawa sila ng tanong. So, yun ang sagot. Pwedeng pareho yung term, walang mali sa linis. Wala ring mali sa palitan. Pero pwede magkaroon ng maling unawa sa palitan. Kaya yung level 1, level 2 galit sa level 3. Kasi ang level 3, terminology lang yung nila. Pinaglalaban nila. Minamali rin ng level 3, linis, walang linis-linis. Pero sa stand mo, ano ba yung ano mo? Matagal ko na to kasi tinuro at marami na akong audio ito. So, dapat na pakinggan mo na yan, natanong mo na yan. Pwede mo rin tanongin lahat ng kapatid para mabuhay dyan, ha? Sister Remy, may naalala ka ba sa audio ko? May naalala ka ba? May naalala ka ba? Oo, narinig ko na nga yan. Ganito to. Yung iniisip ng level 1 and level 2 na mali, sa terminology ng level 3, syempre hindi yan ang utak ng level 3 eh. Sa level 3, yung salitang kaluluwa, ginamit lang nila sa katangian. Pero sa dinig ng level 1, level 2, ang kaluluwa, ikaw na yun. And yung memory mo, ikaw, pagkatao mo na yan, identity mo. So, nag-ipon ako ito sana magamit nyo. May inipon akong quotes. Nangopya rin ako kay Ron Miliebo. Nilagay ko sa database of soul changing of the soul. Buksan nyo ngayon. Ngayon din. Buksan nyo yung files ng Progressive Revelation Ministry. Hanapin nyo database. Hindi to tracks, kaya database sa tawag dito. About teachings about the soul. So, kinopya ko yung quotes ni Bar Miliebo at ilang Bible verses para sinagot nyo yan meron kasing quote kay Barbanam na ang soul ay consciousness din, pero hindi tayo disclaimer hindi quotes ang absolute, okay? Hindi quotes ang absolute. So buksan nyo ngayon yan, yung wala pang tanong. Okay. O sige, ano na tayo? Next question. Except wala na. Bibigay ko ng exam ko. Sister May, punta nga sa sa Kogyo End Time Series. O, sagutin nyo to sa bahay. Hindi sa workshop pa. Ang workshop nyo, tuloy lang yung paggawa ng tanong. So, Barcenas family. Mag-minister kayo sa iba na wala pang tanong. Ngayon, bago tayo maghiwalay, buksan mo yung Kogyo End Time Series. May post si Francis Chan dyan ng tanong pang examination doctrines. Of course, marami pa dapat yan. Ang pangit ng itim. Sana puti ang background. Yan, examination doctrines. Sana puti ang background. Kung matatagalan ka, ipalaki mo na. Palaki mo na yan. Maximize. Pindutin mo lang yan, tapos maximize mo sa buong window.
Maximize. Kunwari, pinindot mo yung post na yan, lalaki yan. Lalaki yan. Oo nga, palaki, ano po pa. Kunwari, pumasok ka dyan, mawawala na yung mga cheche-bureche sa gilid. Sa tablet, nakiklik yan eh. Hindi ko na rin pinig mo yung tama. Habol pa nung may habol pa mo. O, sige. Ayun po. Ito po kasi topic natin. Topic ko bukas, broken sister church believer. Alam mo ba may ingay dyan sa inyo? Lumakas na yung ingay sa inyo. Parang may pakpak, may pumapalo. Ayun, nawala na. O, sige. Salita ka na. Ayun lang po. Meron pa po. Ay, nasa mic yan. Pag nagsalita ka, lumilitaw. Yan. Ang lakas. Tinatamaan ka ba ng electric fan? Nakatapat po sa akin. Hindi, common sense, no? Pag na-electric fan, masakit sa tenga yan. Huwag mo tama muna sa mukha mo, sa bibig mo. Pwede sa paa mo muna, sa bewang mo. Ayan, nawala na. Wala na. Hello. Sana may nagmumonitor sa inyo, sabihin niyan, ah. Hello po, hello. Bilisan mo na lang. Masakit sa tenga eh. Pakinggan mo mga record. Sige. Opo, ito po. Nakatawa po dito, Ephesians 4:16, every joint supplier. By the way, merong Babel o na tuturuan ka ng pronunciation. Gamitin mo yan, okay? Para gumaling ka. O sige, tuloy mo. Ano yung tanong mo dyan? Ano po bang ibig sabihin nito sa church? Or anong type nito? O sige. By the way, bukas sana kung meron kang headset, pa-testing nyo sa isa't isa. Okay? O kung baka hindi electric fan yan, baka yung mic mo or headset eh. Join na lang po ako. Hindi, ang testing mo, pakinig mo kay mama yung sa cellphone niya. O kahit nakamute, pakinggan lang yung labas. Para marinig lang yung, kung sa'yo, kailan i-on mo yung mic mo, no? Pagkatapos na lang. O sige. Ayan pa ba? Maingay. Makipag-testingan ka na lang sa ibang kapatiran, ha? Tapos i-record, kahit Remy, sa ibang oras, i-record yung ng mic para alam mo, kung kaya palitan mo yung mic, tas para matrace nyo saan yan. Okay, yung every joint supplier, yan yung lahat kayo nagtutulungan sa hukom. Nagtutulungan kayo lumago sa isa't isa, nagre-recordan kayo sa isa't isa. Ibig sabihin ng every joint supplier, sa katawan natin, kailan dumalo yung dugo. Pag hindi, mamamanitin pa ako, mapuputulan na ako ng paa. No, lolobo pa ako. Papasok na yung infection. So, kailan dumadalo yung dugo? So, yung every joint supplier na dumadalo yung lahat ng dugo, ang buong church, kailangan hindi lang kayo nag-uusap sa material, physical. Kailangan mag-usap kayo sa spiritual. Kailangan mag-reconan kayo. Pag-usapan nyo yung hukom, ano yung pangangailangan ng isa't isa. Walang pabasa dyan. Kailangan DVBS dyan. Kailangan mag-Bible study dyan. Kailangan turuan sila ng pabasa. Turuan sila pumasok sa hukom, etc. So kung nagtutulungan kayo, nagko-communicate kayo sa isa't isa, yan yung tinutukoy dyan, every joint supplied. Kasi sabi sa verse 15, speaking the truth in love. Ano ba yung traditional? You don't speak the truth in love. Iba ang pinag-uusapan nyo eh. Iba yung pinopost nyo sa Facebook eh. Hindi naman bawal, no? Kutari, pagkain, prutas ni Ann, no? Luto ni Shirley. O kaya yung pasyalan, kainan sa labas. Pero walang word of God, walang sharing, walang mensahe. Diba? Iniiwasan nyo yung lumalim sa mensahe. Sirang balon, may parado kayong ugat. Mapuputulan na kayo ng kamay paa.
Yan ang hindi nasusupply every joint. Every joint ninyo hindi nasusupply yan. So every joint supply it, hindi kung ano yung alam nyo, siguro i-update nyo yung Kamandag, i-update nyo sila Bebang, i-update nyo si Ruel, si Linda, si Faith. I-update nyo kay George, i-update kahit di naniwala si George, tuloy-tuloy kayo robot. Pag-ibig na diretso lang share. Oh. Ano pa? So, ready. Diba? Kahit yung pamilya ni Bersenas, siguro meron dong not supply it eh. Oh. Minsan may nag-share kay Benedict, may nag-share kay Oyang, may nag-share kay kay kaibigan lang ba? O inutusan na ni Remy si Mima. Kasi daming dahilan, di pa mautos-utusan mag-research. Kahit na may utang na loob yung kapatid. Pwedeng ampunin na yan eh. Ayaw ampunin. Kasi tingin may iba nang gumagawa. Oh, hindi pa tayo na every joint supply it. Kung kaya mong gawin, at tas ginawa mo, every joint supply it yan. Ang dami mong dahilan, barado pa yung ugat. Sira balon pa tayo. Pangkaramihan, sirang balon pa tayo. O yung hindi mga nakatanong, habol kayo ng tanong ha. O yan ang workshop ninyo ngayon. Marami kayong tatanong. Ito yung exam. Pakita ulit yung exam, Sister Remy. Parang Christmas tree yung Pakita yung yung exam, Sister Remy. Tagal. Okay. Basic question. Ano yung mga ebidensya nyo for original sin? Kaya nyo ba mag-share? Okay. Kung hindi nyo alam yung mga ebidensya, mababaw muna, isa mababaw muna. Alam nyo ba ano yung original sin? Yan. Bawat isa pwede magpaliwanag, no? So, parang doktrina, tuloy nyo lang. Pangalawa, advanced na tanong. Paano mo papaliwanag na original na plano ay hindi bisex? Okay? So, sabihin nyo lang, di nyo alam. Di gumawa lang kayo ng tanong. Pwede nyo gawin tanong to. Pero iba pa, no? Apostolic doctrine. So, Barcenas family, i-facilitate nyo yan sa buong room. Bar Jerry, kung sa bagay, si Ami lang yung mo na copy-paste ba yung tanong dun sa naputol. Okay? O sige, pakipray. Bar Jerry. Maraming dapat follow-up, booklet, etc. Sana mayroon kang sinusundan na pray na pray. So, ang paborito natin ngayon si Carlo Alan. Pero kung gusto mo pa ulit ba, okay lang. Dali na, designate na. May habol tanong? Habol tanong? Sabi ko kanina, may database ako. Kung nawala, di nawala. Kasi hindi ako tinutulungan. Hindi na ako tinutulungan ni yung mga dating tumutulong. Yung unang tumutulong, si Menan, si Kambal, si Jelay. O, porque lang nawala si Jelay Kambal, ibig ko sabihin, hindi na, Simon dapat mag-take over. O, sige, ano yung tanong mo? Yung addendum hindi ko nilalagay sa title. Ang title ko, tracks, o kaya database. Dapat. So kung nawala, sabi mo lang nawala. Di, tanungin mo na lang si Jelay Campbell, Menan. Si Simon, baka wala na, hindi na yan nakialam. Tanungin mo, alam din nila. Tanungin mo rin si Menan kasi siya dapat yung tagapagmana niyan. Problema, kahit siya hindi niya ginamit lahat yan, no? Minsan lang niya nagamit yung Godhead nung tinuro ko. So, kawawa yung ministry ko noon. Yung pinaghirapan ko noon, nawala lang. Kaya lang naipon na quotes. Hindi, wala pang gumagamit, wala pang nagsasaliksik. O sige, yan lang. Pakipin na, Bar Jerry. Another office meeting na lang yan. Kunwari, yung nasaan na sila, nasaan na yung dati. Walang masyadong nagmamalasakit sa opisina sa gawa ko. Okay. Bar Jerry, patray na.
Yung addendum na sa loob kasulat yan, hindi sa labas. Walang niresulat na addendum sa labas. Nasa loob yung addendum. Pwede mo i-type search na lang. Pero hindi addendum tawag ko dun. Hindi lahat ng oras addendum ang term ko. O sige na, yung addendum nasa booklet yan eh. Tagalog booklet yan eh. Huwag ka na magpaliwanag kasi dapat may sariling oras ng tawag. Hindi ka tumatawag eh. Patay ang opisinalite eh. O sige. Hindi, kailangan may regular tawag. Kundi patay, sirang balon din yung opisina. Okay. Marjorie. Hello, magpe-pray na po ako. Tayo po manalangin, yes, O Lord. Maraming salamat po sa gabing ito. Sa lahat, O Lord, ng mga kapatiran na nandito dito sa loob ng room. Sa mga kanilang tanong, O Lord, na naitanong, O Lord. Nagpapasalamat kami, O Lord. Ganyan din kay Brother F sa ginamit niya, O Lord, upang sagutin, O Lord, lahat ng katanungan na hindi pa po alam ng mga kapatiran. At sa magiging workshop po namin ngayon, kayo po ang siyang manguna at ipakasama dahil sa pangalan ng Jesus. Amen. So Marjorie, ito yung workshop niyo ha. Sino